Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang istorya ay magpapatuloy sa pagitan ng dalawang lalaking nag-uusap sa gitna ng gabi. Itinuro ng isa ang pulang buwan, Anita. Iyon ay ang Cyrus, at ang asul naman daw ay ang Crias. Dagdag pa ng lalaking nakasombrero na ang dalawang buwan ay mas nakilala sa Cyrus, ang nagpapakinang ng simula at ang Crias naman ay pinagliliwanag ang wakas. Sumabad ang isang lalaki na tila ba isang anino sa tabi nito at sinabi sa nagsasalita na marami itong nalalamang kwento. Natawa ang lalaking nakasombrero, common sense lang daw yon. Kahit na raw ang mga bata ay makikilala ang pinagkaiba ng dalawang buwan. Idinugtong pa ng lalaki, na mas masayang pag-usapan ang kwento ng dalawang buwan kung babae ang kasama. Nagulat ang lalaki nang may dumating pang isa, at agad na tinanong nito kung mag-isa lang ba raw itong nagsasalita roon dahil wala pala itong kasama. Hindi kalayuan, naroroon at nagmamatsyag lang si Davy, madilimang reflection sa katawan niya. Kung hindi siguro titingnang maigi, malamang ay hindi ito makikita at mapapansin. Nabigla ang lalaking iyon at ipinagtataka kung multo ba raw ang nakausap nito kani-kanina lamang. Nangiti si Davy, mahinang ibinulong niya na siya ang kausap ng lalaking iyon. Ang kalahati ng katawan ng prinsipe ay malabo, hindi nakikita dahil ginamit nito ang abilidad na phantom magic. Mag-isa na lang doon ang prinsipe. Tila ba hindi pa ito dinadapuan ng antok habang nilalaro ang maliit na sangang kahoy na hawak nito. Mayroong inupahang 5 maharlikang gwardiya ang kambal, at 4 sa mga ito ay eksperto sa paggamit ng armas at espada. Kaya sapat na ang bilang ng mga iyon para kay Davy kung sakaling malagay man sila sa alanganin. Binilog ng prinsipe ang daliri at tila ba may sinilip siya roon, nagmamatsyag siya sa paligid. Nasa itaas si Davy ng puno, nakikiramdam. Ayon sa prinsipe, mayroong mga asasin di kalayuan, ang tansya niya, may 20 ang bilang ng mga ito. Palagay ni Davy na plano ng mga asasin ang umatake sa oras na tulog na ang lahat. Balot na balot ang kasuutan ng mga ito upang hindi makilala ang pagkakilanlan, tunay ngang propesyon ng mga ito. Medyo inaasahan na ni Davy na may makakasalamuha silang mga asasin biyahe patungong kaharian ng Polisti. Halata naman kung sino ang may pakana ng bagay na yon. Kung tutuusin, iyon na ang tsansa ng Reyna, ni Linus Berriet upang ipapaslang siya, kasama na ang kambal. Hindi masaya si Davy na ilabas ang kanyang itinatagong lakas noong gabing iyon at paghinalaan ng iba. Ngunit sa sitwasyon nila ngayon, hindi na mahalaga yon. Wala na siyang ibang choice. Bago pa magsulputan ang mga assassin ay inunahan na ni Davy ang mga ito ng isang mabilis na counter-attack. At kung sino man ang makakakita ng malakas at mabilis na pag-atake niya, ay iyon na ang huli nilang makikita sa kanya dahil hindi nabibigyan ng prinsipe ang mga ito ng tsansa upang ipagsabi pa yon. Tila bahin-angin lang ang mga assassin na nagtalsikan sa isang buga ng atake ni Davy. Iyon ay ang Sharp Wing. Pagkatapos patumbahin ni Davy ang ilang assassins, naghintay lang ang iba at humahanap ng tiyempo. May pinanghahawakan ang prinsipe ng isang kataga, kung walang mga ipin, gilagid ang dapat na gamitin. Iyon ay ayon sa pananalita ni Pegasus Doc Go-jun, ang nagturo kay Davy ng swordsmanship. Kahit ano pa raw ang hawak niya, armas o patpat, iyon ang magiging sandata ni Davy sa isang laban o panganib. At hindi nakakalimutan ni Davy na walang tuntunin ang pakikipaglaban. Ang sandatang mayroon siya ay ekstensyon ng kanyang katawan laban sa mga mas asama. Depende iyon sa kung paano magiging malikhain ang isang gumagamit nito. Kahit pa ang pinakamanipis na tela ay maaaring maging pambihirang sandata. Akala niya ay mapapasubo si Davy sa mga assassin na ito, kaso mukhang hindi pala siya ganoong mahihirapan. Hindi man lang daw ito lumapit sa lakas ni Hermesa, ang taong nagturo sa kanya ng Hand of Death. Napaluhod ni Davy ang isa sa muli niyang pag-atake, boring ang mga ito kalaban.
Nang uuyam pang naitanong niya kung sino ba raw ang taong nagpadala sa mga ito. Hindi man lang siya na-challenge. Para kay Davy, tila ba naglalaro lang siya ng bull rush. Lahat ng mga assassin sa harapan niya ay tila seryoso siyang maabot at mapaslang. Wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi isa-isahin ang mga ito. Tinanong niya ang mga ito, wala siyang nakuhang sagot, hindi problema yon. Wala rin namang magbabago kung sumagot ang mga ito kung sino ba talaga ang nag-utos at umupa sa mga assassin na ito. Iniisip ni Davy kung ano ba raw ang gustong makamit ng Reyna at kung bakit bihil itong mapaslang siya. Sa gitna ng tunggalian niya sa mga assassin, gaano ba raw ka-confident ang Reyna sa mga ipinadala nitong bayaraang tao upang pumaslang. Sa mga kandilang nakatirik, pinagmamasdan ng isang tagapagsilbing nakatalikod ang mga kandilang isa-isang namamatay ang sindi. Damanak ang dugo ng mga assassin sa labanan. Kaunti na lang ang natira matapos na walang kahirap-hirap na patumbahin ni Davy ang mga assassin na ngayon ay nakabulagta na sa malamig na lupa. Nasulyap niya ang mga natirang assassin na bibigyan niya ng tsansang tumakbo. Isinigaw niya sa mga ito na kung kaya ng mga assassin na ito na ipaalam sa Reyna ang nangyari, hahayaan ni Davy ang mga ito. At kahit paanong plano ni Linus Berriet na pagtangkaan ang buhay niya, walang ibang choice si Davy kung hindi ang tapatan ito at wasakin ang magtatangka sa kanya kung kinakailangan. Habang hawak-hawak ang sanga at nakapahinga ang isang kamay sa bulsa, kalmado lang si Davy na naglakad patungo sa mga assassin na naghihintay sa paggalaw niya. Saka mabilis ang mga itong nagtakbuhan palayo. Sa tulan ng prinsipe ay naabutan niya ang isang umurong sa laban, saka binigyan ito ng atakeng hindi nito malilimutan. Hindi pa nakakalayo ang isa ay nakatikim din ito ng mabilis na pag-atake mula kay Davy. Walang makakatakas sa kamay ng prinsipe. Parang kidlat ang kanyang bilis at malakas na kuryente ang nilikha ng atakeng iyon. Iyon ay ang Random Movement Pistol Explosion, abilidad na mayroon si Davy upang abutan ang mga assassin na nagtatangkang takasan siya. Habang pinagmamasdan niyang nangingisay ang mga assassin na bumagsak sa lupa, pinangaralan pa niya ang mga ito na ang pagiging magaling na assassin ay dapat matyaga at mahaba ang pasensya. Ipinagtataka ng prinsipe kung paano naging assassin ang mga iyon gayong wala itong kaalam-alam sa fundamental na aspeto ng pagiging isang assassin. Aniya, assassination ang tawag kung walang sino man ang nakakita ng malinis na pagpaslang. Iyon ay tanyag na kasabihang naaalala ni Davy. Ilang sandali pa, sa tamang tiyempo at bilang ng paghinga ay lumundag ang dalawang assassin na nanggaling sa ibabaw ng puno. Lingid sa kaalaman ni Davy na decoy lang ang dalawa, sagabal sa atensyon niya, saka may sumibat na isang assassin palayo sa kanila. Mabilis na kumislap ang mga ito sa hindi inaasahang atake ni Davy. Sanga lang ng kahoy ang gamit niya, ngunit nakalikha iyon ng malaking pinsala sa mga assassin. Itinapon niya ang sanga, sabi ni Davy ay hindi man lang nabali ang kahoy na ginamit niya sa mga ito. Mga nakakaawang nilalang. Walang kahirap-hirap niyang itinuro ang daliri sa parte ng madilim na kapunuan, saka hinanap ang mana at tinarget ang tumatakas na assassin. Napaghandaan na ni Davy ang ganoong posibilidad. Aniya, hanggang hindi pa nalalagpas ng assassin na iyon ang kabilang kontinente ay hindi nito matatakasan ang range attack niyang iyon. Sa isang pitik, nangisay ang assassin sa ere, nalito ito. Bumaba ang resistensya saka sumabog ang kaluluwa sa bolte-bolteheng kuryenteng dumaloy sa katawan nito. Ang magic technique na yon ay agarang nakakapatay ng kaluluwa na walang hugis, amoy o kulay. Brutal man ang technique na yon, subalit may nakapagsabi sa kanya noon na kung may tatapusin siya, dapat ay malinis at maayos niya iyong wawakasan. Hindi raw dapat kaawaan ang mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Inapakan niya ang sangang ginamit ni Davy sa mga ito kanina saka naglakad na palayo sa lugar na iyon. Hanggang walang sino man ang makakaalam ng nangyari, iyon ay mananatiling perpektong asasinasyon. Habang nagbabalik sa palasyo,
Kitang-kita kung paano umuusok ang puwita ng Reyna sa paghihintay ng resulta. Nakatalikod ito, madilim ang mukha at naitanong kay Shirley kung ano na raw ba ang nangyari sa mga ipinadala nitong assassins. Nakaluhod si Shirley, mababanaag dito na may mali sa nangyari. Ang kaninang binabantayan nitong mga kandila ay nawalan lahat ng sindi, konektado ang mga assassin sa apoy ng kandila. Ikinalulungkot ni Shirley na ang lahat ng kandila ay namatay. Walang ekspresyon ang mukha ng Reyna. Maayos itong nakaupo at nagtitimpi lang sa naging resulta. Sumagot lang ng oo si Shirley nang itanong ni Linus Berriet na wala nang natira sa mga assassin nito. Inabot ng Reyna ang tasa ng tiyan nito, saka kinumusta kung ano na ang nangyari sa mga pinatitiktikan nito, kay Davy at sa kambal. Ibinalita ni Shirley kay Linus Berriet na nasa kaharian na ng pulisti ang prinsipe at ang kasamang kambal. Hindi inaasahan ni Shirley ang pagtayo at malakas na hagupit ng sampal ng Reyna. Hindi may pinta ang galit sa mukha nito. Binulyawan nito ni Linus Berriet, dalawang mahihinang prinsipe at isang prinsesa ang pinabuntutan ni Shirley, sa kalimang maharlikang gwardiya. Ang ipinagtataka ng Reyna kung bakit hindi nanalo ang 20 assassin. Sa bilang pa lang, siguradong talo na ang mga pinasundan nito. Kaya tuloy pati ang samahan ng Black Moon ay nilait na rin ito dahil sa hindi maaasahan ang mga nagtatrabaho at miyembro nito. Nananatiling nakaluhod pa rin si Shirley habang bakas ang pamumula ng pisngi dahil sa sampal ng Reyna. Iginiit lang nito na pinaiimbestigahan ng tagapagsilbing ito ang nangyari. Ang hinala ni Shirley, may tumulong kay Prinsipe Davy. Bakas pa rin ang pagkairita sa mukha ng Reyna. Ayon dito, hindi maaaring magkaroon ng katulong ang prinsipe dahil alam ni Linus Berriet ang mahinang pagkatao ni Davy. Nagtangis ang mga ipin nito sa galit. Muli nitong nilingon si Shirley at inutusang alamin kung sino ang taong tumulong sa mga ito. Tumango lang si Shirley at gagawin nito ang makakaya upang itama ang dapat na itama sa nangyari. Sa huli, binanggit pa ng Reyna sa harapan ng nakaluhod na si Shirley ang bagay kung bakit nito sinusuportahan ang samahan nilang Black Moon ay hindi para lang biguin ang ipinag-uutos nito. Pumakla ang mukha ng Reyna at sinabing kung hindi pa magtagumpay ang mga ito sa susunod, doon na matatapos ang kontrata sa pagitan nila. At gagamitin ng Reyna ang kapangyarihan ng pamilyang Berriet, kahit na ang kapangyarihan ng bansa upang pabagsakin o isiwalat ang samahang Black Moon. Wala nang ibang isinagot si Shirley kung hindi ay naiintindihan nito ang ibig na sabihin ng Reyna. Alam ni Shirley kung paano magalit si Linus Berriet, kaya dapat ibuwis ang dapat na ibuwis. Tumirik ang araw sa asul na langit. Dumungaw si Winley sa nakabukas na bintana ng karwahe at itinuturo ang kaharian ng pulisti na natatanaw nito. Sumulyap si Davy sa labas, napagmamasdan niya ang ganda at tayog ng kahariang tutunguhan nila. At nasabi niya sa sarili na naroroon na nga sila. Ang kaharian ng katubigan, ang pulisti, isang lupain na may maliit na syudad, makukumpara sa Singapore ang laki, ngunit itinayo sa makasaysayang mga guho at isa sa pinakamagandang lugar sa kontinente. Nag-angat ng tingin si Davy sa tayog ng palasyo ng pulisti. Tumabi si Baris sa kanyang gilid, iwinika nito na bakas sa ekspresyon ng prinsipe ang kasiyahan. Ngumiti lang si Davy bilang tugon sa kapatid. Manghang-mangha pa rin si Davy habang kaharap ang ganda ng kaharian ng pulisti. Doon sa lugar na yon gaganapin ang Continental Swordsmanship Competition, doon mismo. Nilibat ng magkakapatid ang kabuuan ng kaharian. Nang madaanan nila ang stadium, napagkwentuhan nila na iyon ang karaniwang lugar kung saan idinadaos ang mga labanan. Ang laban sa pagitan ng mga fighter o halimaw. Doon ipinadadala ang pinakamababangis. Sa paglalakad nilang tatlo, agad na naitanong ni Davy kay Baris kung marami raw bang lalahok ngayong taon sa kompetisyon. Sumagot si Baris na maraming inanyayahan ngunit 8 bansa lang ang paniguradong lalahok. Pinangalanan ni Baris ang mga ito,
Inumpisahan niya sa host country na Fallen Kingdom, tapos ay ang kaharian ng Felon, Shordan at marami pang iba. At ang main focus ng kompetisyon ay nasa representante ng bawat kaharian. Sa madaling salita, pride ng bawat kahariang lumahok ang pinaglalabanan. Para kay Davy, magiging boring ang labanan kung mga bata ang lalahok, walang gaanong karanasan at kaalaman sa pakikipaglaban. Dugtong pa ng prinsipe na siguro ang kompetisyon ay hindi para sa mga talentado talaga, kundi dahil lang sa partisipasyon. Hindi sa walang tiwala si Davy, ngunit hindi ganoon ang hinuha niya sa mga lalahok, o mali siya. Nirepresenta ni Winley ang kakambal na si Varys, ang representante ng Ron Kingdom, na naiirita kung paano ito sarcastic na i-introduce ni Winley. Pinagmamasdan lang ni Davy ang kambal, normal na lang sa kanya kung mag-asara na naman ang mga ito, pero malaki ang tiwala niya kay Varys, tiyak na mabibigyan nito ng magandang laban ang ibang kalahok at dadalhin ni Varys ang kaharian nila na maipagmamalaki ng lahat. Habang pinanunood ni Davy ang mana na dumadaloy kay Varys, alam niyang ang kakayahan nito ay isang mid-level expert, kung saan ang ranggo ay nasa ilalim ng Master Swordsman. Kamangha-mangha iyon lalo pa sa gulang nito na isang bagay na nagkakahalaga ng pag-asa. Napatingin sa itaas si Winley at biglang napaisip. Sa pagkakatanda nito, ang representante ng Fallen Kingdom ay ang tanyag na prinsesa ng espada. Nakunot ang noo ni Davy, sino raw ba yung tinutukoy nito? Nagulat si Winley na hindi ito kilala ni Davy, dahil sa katanyagan nito. Kahit sino sa Ron Kingdom ay nakikilala ang prinsesang ito. Pero para kay Davy, hindi naman siya malilimutin para hindi ma-recognize ang babaeng ito. Mukhang nagtungo ito at nagpakilala sa kaharian ng Ron habang nasa coma siya. Posibleng iyon ang nangyari kaya hindi niya ito matandaan. Si Elena de Fallon, ang nag-iisang prinsesa ng kaharian ng Fallon na may 9 na prinsipe at ang pinakapaborito ng Crown Prince. Isa pa ang dahilan kung bakit ito sikat sa nakararami dahil ay nag-iisa nga lang itong prinsesa ng buong kaharian ng Fallon. Para sa lahat, ganoon nila ito madaling natatandaan, ngunit hindi lang natatapos doon ang kagitingan nito. Ang pinakadahilan ng lahat kung bakit ay ito ang nagmamay-ari ng espada ng Diyos o ng God Sword. Dahil sa impormasyong nanggaling kay Varys, napapaisip na lang si Davy. Ang God Sword? Ito ang may-ari ng espadang yon? Sumang-ayon at tumango si Winley. Sinabi nito ang God Sword o ang Calderes ay ang isa sa mga obra maestra na gawa sa libo-libong araw at gabi. Nito na lang muli nang marinig ni Davy ang tungkol sa espadang yon. Dahil ang una niyang guro sa templo noon ay ang God Sword mismo, si Harys. Kahit patatamad-tamad si Harys, hindi may kakaila ang tinataglay nitong lakas at pagkabihasa sa paggamit ng espadang iyon. At palagi nitong nababanggit ang pangalan ng espadang iyon, sa pagsasanay o pakikipaglaban hanggang sa kasawaan na ni Davy iyon. At ang sabi pa nila, ang espada raw na iyon ang nakapatay sa Diyos ng mga demonyo. Habang kasama ang kambal ay nagpatuloy sila sa paglalakad sa kahabaan ng sentro ng Polisti. Inaalala ni Davy ang mga natatandaan niyang alaala noong nasa templo pa siya kasama ng mga nagturo sa kanya. Nang hindi nila mapansin ay nalampasan nila ang isang misteryosong babae na nakataklubong, palihim itong nasulyap sa kanila. Hindi alam ni Davy na muli siya nilinggan ng babaeng ito, laglag na ang nakataklubong sa ulo nito habang nakatirintas ang buhok paikot sa likod. Natanong ng kasamahan nito kung bakit tumigil ang babae nang makasalubong ang prinsipe ng Ron. Napahawak ito bigla sa gintong kwintas nitong espada at sinagot ang kasama na wala iyon. Sa isang kainan ay doon na muna nagpalipas ng oras ang magkakapatid sa kasabay-sabay na nananghalian. Hindi pa rin nila tapos pag-usapan ang tungkol sa Calderes o ang God Sword. Ang sabi, hindi pa raw yun nasisira o nagagasgasan sa anumang laban. Ang espadang iyon ay may tinataglay na pambihirang salamangka.
Ang sword spirit ng Calderes ay nagmula sa kaluluwa ng lumikha at ang pagmamahal ng eskrimador sa espadang iyon. Hindi yun basta lang na tinawag na sword god para sa wala. Matapos ang ilang daang taon, ang may-ari ng espadang iyon ay ipinagkaloob lamang sa isang prinsesa, kay Elena. Nagpatuloy sa pagkukwento si Baris tungkol sa espada at nagseryoso ito. At binanggit na mayroon pa raw na isang dahilan kung bakit tanyag ang prinsesa ng Fallon. Na dahil ay ito ang isa sa pinakamagagandang nilalang sa kontinente. Lumabas bigla ang pagiging fan ni Baris kay Elena. Napapalakpak na lang si Davy sa sinabi nito. Akala pa naman niya kung ano na. Wala raw may pakialam kung si Harassman ang pinagkalooban nito ng espada. Ang mahalaga kay Baris ay ang nakakaakit na kagandahan nito. Pagdating ng gabi, nag-ayos ang magkakapatid upang daluhan ang piging. Nakahagod pa itaas ang buhok ni Davy. Medyo hindi ito komportable dahil sa pananamit na pinasuot sa kanya ni Amy, at para sa tagapagsilbi ay simple na siya sa ganoong itsura. Ayon kay Amy, iyon ang unang piging na dadaluhan niya nang magising siya, dapat ay kapansin-pansin ang prinsipe. Dagdag pa nito, ang dignidad ng kaharian ng Ron ay dala-dala niya. Dapat ay tiisin na lang ni Davy kahit pa hindi niya gusto ang suot-suot na damit. Naiilang lang si Davy, hindi siya ang lalahok sa kompetisyon, panunuorin niya lang ang kapatid na si Baris. Likas na ang pagiging simple sa mga maharlika. Ang Continental Swordsmanship Competition ay dinadaluhan ng iba't ibang bansa. Hindi naman yun pagandahan ng damit kung manunood lang si Davy sa kompetisyon. Mas lumalim pa ang gabi. Mas lumiwanag pa ang bilog na mga buwan sa kalangitan. Nagningning ang kapaligiran dahil sa pista. Ang Eve Festival. Sa isang mabulaklak na paligid ay nagkita-kita ang magkakapatid at nakabihis na rin ng magarang pananamit ang kambal. Pinuri ni Davy si Winley na mukha itong fairy sa suot nitong damit. Ibinalik naman ni Winley ang papuri sa kakisiga ng kuya nitong prinsipe. Pinayuhan lang ni Baris si Davy na huwag masyadong puriin si Winley at baka lumaki ang ulo nito. Dahil panira si Baris, nakatikim tuloy ito ng tapak sa kakambal. Nauklo si Baris dahil sa sakit ng pagtapak nito rito. Habang naglalakad na ang dalawa patungong piging, si Davy na ang magiging escort ni Winley at kapalit na niya si Baris na kaninang kasama ni Winley. Sa ibang bahagi ng Polisti, di kalayuan kung nasaan sina Davy at ang kambal, ang respeto ng matandang butler ay kinuha ang malambot na kamay ng isang babae. Iyon ay ang simpleng pagbigay ng karangalan lalo na sa prinsesa o kamahalan. Narinig ni Elena ang ingay na nanggagaling di kalayuan kung nasaan ito. Pinaalalahanan ng butler na kasama nito na dapat ay sopistikada ito sa paggalaw upang kagiliwan ng lahat. Iyon ay ang pagtitipo ng mas batang henerasyon upang makahanap ng magiging kaibigan. Habang hawak ni Elena ang rosas, naiisip nito bigla ang stadium na sinuri kanina. Para dito, hindi na masama ang lugar na iyon para sa isang tagisan.